Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong dalawang taong ito. Ha? Itong dalawang taon na kung saan ay talagang pinag-uusapan ho, ha? Dito sa ating bansa, ha? Dito sa mainstream media at social media. Ha? Ito hong si ating pangalawang pangulo ho ng bansa, VP Inday Sara Duterte. Ah, At siyempre, itong ating sinusuportahan, ha? Walang iba, Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, palakpakan natin. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, shocking ito mga kababayan, shocking. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, hindi ko alam kung sino ang may diferensya, no? Hindi ko alam kung politika o ang taong bayan. Meron ho kasing lumabas na balita na satisfaction rating ni VP Inday Sara Duterte tumaas noong huling quarter ng 2025. Huling quarter naman ho ng 2025, hindi ho ngayong 2026. Huling quarter. Kasi ang quarter ng, tama ba? Uh, Ito yung mga bandang ano, no? September, October, November, December, no? Tama, no? Mga kasagsagan ho ng bare months. Nakakatawa ho rito mga kababayan. Kasi pag sinabing satisfaction, ano ba pinakaibig sabihin yan? Masasayahan sila? Oh, kontento? Ha? Okay sa kanila si VP Inday Sara Duterte? Ha? Oh, kumbaga, ito ho kasing satisfaction rating ho ni VP Inday Sara Duterte na tumaas daw, according ito sa SWS. Syempre, ibig sabihin ay nangalap sila ng mga in-interview tao. Kadalasan mga 1,000 mahigit yan. Ba't kaya sila nasasayahan? Baka naman puro sa Davao naman yung in-interview ninyo. Ha? Baka naman halimbawang 1,000 mahigit yan, baka naman puro DDS yan. Baka naman puro rallyista yan. Ha? Pakinggan ho natin mga kababayan. Hindi naniniwala ang Malacanang na dumidistansya si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kaalyado para hindi raw mapag-initan. Pero sa gitna ng panibagong impeachment complaints, ang busy pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating ayon sa SWS. Ano nga sa frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Biro mo, no? Ayon sa SWS, satisfaction ni VP Inday Sara Duterte tumaas sa huling quarter nung taong 2025. Marami raw nasasayahan. Ano ba to? Ba't ba kayo nasasayahan? Nasasayahan kayo doon sa ginagawa ni VP Inday Sara Duterte na labas ng bansa, punta ng punta sa dahig. Di ba yun yung mga ginagawa niya ng 2025, especially huling quarter ng taong 2025? Labas ng bansa, punta ng punta sa dahig. Oh, rally ng rally doon. Tatayo, no? Tatayo doon sa upuan, parang style grilla yung ginagawa ng unang panahon eh. Tapos kung ano-ano panlalaban sa gobyerno ang pinagagagawa. Sinisiraan ng Administrasyong Marcos, sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Halos hindi na nagtatrabaho. Punta sa bansang ganito, punta sa bansang ganyan. Tapos sinasasayahan pa kayo? Saan kayo nasasayahan? Sa trabaho? O baka naman naaliw lang kayo sa kanya? Tuloy natin. Hindi naniniwala ang Malacanang na dumidistansya si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kaalyado para hindi raw mapag-initan. Pero sa gitna ng panibagong impeachment complaints, ang busy pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating ayon sa SWS. Ano nga sa frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Saan Matipid ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang muling matanong sa 3 impeachment complaints laban sa kanya. Reaction ninyo sa 13 impeachment against you po?
Naglabas na ba kami ng statement sa reaction? Naglabas na yung yung defense. Oo, labas na sila ng reaction. Binisita ng bisi ang Hulo-Sulu at ang Zamboanga City para kumustahin ang mga naulila at survivor ng lumubog na ferry sa Basila noong Enero. Sa ngayon, nakatenga pa sa Kamara ang mga reklamo impeachment laban sa bise. Kaugnay naman sa umuugong na kudita sa Senado, dumistansya raw muna ngayon si VP Sara sa mga kaalyado niyang senador. Wala naman akong nakakausap na senador sa term sharing. In fact, hindi ko na nga pinakausap yung mga senators. Kasi napapansin ko kapag merong kumakausap sa akin or tumutulong sa akin or kahit man lang nangangamusta sa akin ay binabanatan ng administrasyon. Pinafailan ng kaso, tinitreten, hinaharas. So, ang nangyayari sa akin ngayon ay hindi ako makikipag-usap sa mga tao para na lang maiwas sila sa init ng ulo ng administrasyon. Buwelta naman dyan ng Malacanang. It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi nga Ang hilig mag-imahinasyon nito ni VP Inday Sara Duterte. Ang hilig humambola ho ng kanyang mga taga-suporta. Ano? Tuloy natin. malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyang mga statement, just tell it to the Marines. Sa kabila ng mga panibagong impeachment complaints, tumaas pa rin ang satisfaction rating ng pangalawang Pangulo. Sa inilabas na datos ng SWS survey, positive 28 ang net satisfaction rating ni VP Sara noong mga huling buwan ng 2025. 6 na puntos siyang mas mataas kumpara noong ikatlong quarter. Ginawa ang survey noong November 24 hanggang 30 nitong nakaraang taon. Inilabas ito isang linggo matapos isa publiko ang satisfaction rating ni PBBM na negative 3. Bahagyang mas mataas kumpara sa negative 5 noong third quarter ng 2025. Nagbabalita mula sa front. Grabe, no? Kung sino pa yung trabaho ng trabaho, yung satisfaction, mababa, negative 3. Ngayon, kung sino pa yung taong lagi na lang umaalis ho ng bansa, no? At halos hindi na ho nagtatrabaho, nang iwan pa ho yan ng, nung nakarang taon, iniwan pa ang Pilipinas yan sa kasagsagan ho ng baha at bagyo. At nanood daw ho ng concert ng Taylor Swift at Taylor Smith. Ano bang, sino ba singer yun? Basta yung first name is Taylor. Nanood ho sa Germany. Yun pa yung mataas yung satisfaction rating. Malupit talaga, no? Sabi ko nga, baka naman itong SWS survey company, nung tinatanong si VP Inday Sara Duterte kung masaya kayo sa kanya, baka mga DDS. Tapos nung tinanong si Pangulong Bongbong Marcos kung masaya kayo kay Pangulong Bongbong Marcos kung paano klase siya magtrabaho, baka tinatanong mga DDS din. Kaya negative 3, di ba? At hindi ko natin alam kung paano pinoproseso yan. Hindi ko natin alam kung paano pinoproseso yan. Hindi ko naman sinasabing bayaran ho itong SWS, pero may mga lumalabas nga sa social media, mga bulong-bulungan, mga usap-usapan, yung iba raw company, binabayaran daw, nababayaran. Ngayon, after ho nila nasabihin na itong si VP Inday Sara Duterte ay tumaas ang satisfaction rating at itong si Pangulong Bongbong Marcos ay bumaba, sinundan naman nila ng ganitong issue, mga kababayan. Sinundan naman ho nila ng ganitong issue. Yan ho, makikita nyo ho dyan sa screen. Fake news peddler. Ito ang tinawag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa press briefing ngayong Miyerkules, February 11. Kasunod dito ng paglabas ni Roque ng mga litrato kung saan tila mayroon umanong colostomy bag si President Bongbong Marcos. Git ni Castro, hindi na dapat
dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddler tulad ni Roque. Ang masama kasi, mga rumor, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakaka-apekto sa ekonomiya. Meron ho kasing pinosyo ito si Harry Roque nung nakaraan, mga kababayan. Sabi niya, meron siyang ipinost na picture. Sabi niya, ano to? Colostomy bag? Asking. Sagot. Anti-Claire, sabi ni Harry Roque. Meron ho kasi makikita niyo sa picture, medyo may umbok ho yung, hindi nga natin alam kung ganito katindi talaga itong umbok na to. Baka ini-edit, baka dinadaya lang ho yung picture. Mamaya may doble lang mamaya may doble lang hong t-shirt. Panloob ito hong si Pangulong Bongbong Marcos, halimbawa, t-shirt na puti. Tapos nakatack-in yan. Mamaya medyo umumbok lang. Pinagkamalang colostomy bag na. Kasi itong mga kababayan mahilig nga magpakalat ng fake news. Ha? Sinagot naman ho yan ni Harry Roque. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Ha? Pagdudumi ng tao, linalagyan. Nais ko naman sagutin itong si Ante Claire. Alam mo, Ante Claire, hindi ako pwedeng masabi na kakalat ng fake news dahil ako'y nagtatanong. Tinanong ko, may larawan akong nakita sa internet na ang Pangulo ay mayroong parang bag sa tiyan. Alam ko yung bag na yan, may nakita akong ganyan na, yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyang colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi. So ako, hindi ko sinasabi na mayroong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong dahil nakalagay naman sa Article 7, Section 20 ata ng ating saligang batas na ang mamamayang Pilipino ay may karapatan na malaman ang estado ng kalusugan ng presidente kapag meron siyang seryosong pagkakasakit. At sa akin tingin naman, kapag ang isang tao ay meron ng colostomy bag, yan ay seryoso kasi hindi na gumagana isang major organ ng ating katawan. So, Ante Claire, huwag mong sasabihin fake news yan dahil yan po ay pagtatanong. Yan ay kasama po ng karapatan ng tao. Ito mga kababayan, tama naman ho rito si Manay, ng mamamayang Pilipino. si Manay tuloy. Tama naman ho itong si Mr. Harry Roque na nagtatanong lang naman siya. Ang problema kasi rito, mga kababayan, itong si Harry Roque may bahid ho kasing ka-fake news nito. Kung ano-ano ho mga ginagawang pararatang dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Dati niya nang pinag-iinitan ho yung health condition ni Pangulong Bongbong Marcos. Matagal na kung ano-ano ho pinamamalita niya. Meron lang, alam mo yun, meron lang chopper ng presidential chopper na doon lang sa St. Luke's. Okay, so ganito daw, okay, so ganyan. Natural naman monitor si Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang health. Kasi presidente yan. Ngayon, kung may mga chine-check up sa kanya dahil may nararamdaman na siya, natural naman yun. Kasi senior na yan. Matanda na rin, may edad na rin. Natural medyo may nararamdaman na yan. Ngayon, okay naman yung, tama naman siya doon sa sinasabi niya, nagtatanong lang siya. Ang problema kasi, ikaw yung nagtatanong. Na kapag ikaw yung nagtatanong, hindi ka basta nagtatanong. May mali siya yan. Kasi Harry Roque nga Di ba? Mabuti siguro ang nagtanong ibang individual na tao, ibang politiko. Hindi anti, hindi pro Marcos, hindi anti Duterte. Talagang nagtatanong lang. Yun po pwede pa siguro. Walang mali siya. Talagang nagtatanong lang, hindi nagpapakalat ng fake news. Ikaw kasi, huwag na tayong maglokohan. Although nagtatanong ka, iba yung pinapa-condition mo sa isip ng taong bayan, especially sa mga DD shit. Yun yung problema. Nagtatanong ka, pero nanggagaling sa isang Harry Roque. Kaya yung klase ng tanong, hindi dapat pagkatiwalaan. Saplak ba? Diba? Ano pa sabi rito? Wala naman daw, walang si Pangulong Bongbong Marcos yung serious na palamdaman at sinasabi niya na yung colostomy bag.
At sinasabi meron daw colon cancer. Yun ang pinamamalita ng kung sino-sino dyan. Palasyo, itinanggi ang ikinakalat ng ilan na may colon cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Nakasisira daw sa imahe ng Pangulo ang ganitong mga walang basihang chismis at maaari ring makaapekto sa ekonomiya ng bansa. 16 na LGU officials ng Kalayaan sa Pag-asa Islands na nagdeklarang persona non grata sa Chinese Embassy. Oh, ayun na ho yun mga kababayan. Nag-post ng ganun si Harry Roque. Although nagtatanong siya, may mali siya kasi nagtatanong isang Harry Roque. Kukulayan na ho ng kanilang mga taga-subaybay. Kumbaga, si Harry Roque yung magdodrawing, yung mga didishit nilang mga follower na ang magkukulay. Ganon. Diba? Harry Roque, wala. Totoo nagtatanong ka. Ang problema kasi sa'yo nang gagaling. Kaya fake news yung dating. Diba? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.